Ang umaga mga ka-agri, welcome sa isa na namang episode ng Agrinihan, Bayanihan sa Agrikultura. Ngayon gagawa po tayo ng isang organic fertilizer na concoction, yung ginagamit natin for natural farming o yung natural na pamamaraan po ng pagsasaka. So in this video, ituturo po namin sa inyo yung simpleng paraan, step by step, kung paano po gumawa ng OHN1 tsaka OHN2. Isang organic fertilizer na immune booster, pumapatay at nagtataboy ng mga peste. Coming up. Ito na po yung pang-anim na nagawa nating concoction dito sa Agrinihan. Kung sumabay po kayo sa amin nakaraan, meron na rin kayo nagawang fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice, lactic acid bacteria serum, tsaka calcium phosphate. So ngayon gagawa naman tayo ng oriental herbal nutrients. Kung gusto niyo pong gumawa ng mga iba pang mga concoction, pwede niyo po i-search sa ating YouTube channel or sa ating official Facebook page na Agrinihan. Bago po tayo gumawa ng OHN, ibabahagi ko muna sa inyo yung ginagawa kong experiment. May kinalaman pa rin po ito sa organic fertilizer. Gumawa po ako ng experiment, nagtanim ako ng lettuce, gumamit ako ng hydroponic system. Then dito po gumamit ako ng concoction, dito naman gumamit ako ng nutrient solution. So titignan po natin kung ano yung result nung paggamit ng dalawa. Kung mag-e-effect po yung paggamit natin ng concoction ng mga organic fertilizer, pwede tayo mag-hydroponics ng organic. So ang mga nagamit ko po dito, fish amino acid, fermented plant juice, fermented fruit juice, lactic acid bacteria serum, tsaka calphos. Sayang hindi umabot yung gagawin nating OHN, pero susubukan natin idagdag kung matatapos yung fermentation process. So 1 day pa lang po sila na i-transplant. So yan na po yung kanilang itsura. Then 14 days po silang nakapunla. Then kahapon na i-transplant na sila. So ngayon po ay day 1. Kung sa tingin nyo po very interesting yung topic na to, i-cultivate nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po pala sa mga Agrinihan supporters sa patuloy nyo pang pagsuporta sa ating advocacy na tulungan po yung mga maliliit na farmers. So ngayon gagawa na po tayo ng OHN. Ano ba yung OHN? Yung OHN po ito ay isang mixture ng edible aromatic herb extract na galing po sa bawang tsaka sa luya. Pwede po tayong gumamit ng mga iba't ibang klaseng herbs. Kasi itong OHN marami din pong pamamaraan ng paggawa. Pero ito po yung pinaka basic. Then itong dalawang ingredients na to dapat hindi siya nawawala. Yung bawang tsaka yung luya. Then ito po ginagamit din for natural farming. Tumutulong din po ito sa pag-growth ng mga beneficial bacteria. Then pinipigilan din po ng OHN yung paglaganap po ng mga pathogens, pathogenic bacteria na sumisira po sa ating mga halaman. So nakakatulong din po ito para pagandahin po yung ating lupa. Tumutulong din po itong OHN para maparami po yung aerobic microorganisms na nakakatulong po sa ating mga halaman, sa mga lupa. Then nakakatulong din po ito para magkaroon siya ng resistance sa mga environmental stresses tulad ng hangin, sobrang init, tagtuyo, etc. So paggamit po natin ng mga herbs na to like bawang and ginger, meron po siyang prebiotic element na tumutulong po para encourage yung pag-growth ng mga beneficial microorganisms like bacteria and fungi na nagpapaunlad po ng ating mga lupa. Kanina nabanggit ko po na gagawa tayo ng OHN1 tsaka OHN2. So i-share ko na rin po yung natutunan ko sa aming mentor from UPLB. Isang doktor, sabi niya, yung mga halaman po meron siyang natural resistance tsaka panlaban sa mga peste. So kailangan lang po natin silang patabain. Kaya nagbibigay po tayo ng mga organic fertilizer, concoction para siya mismo yung lumaban sa mga sakit na tumatama po sa kanila. So tulad din po sa tao, kapag mataas yung resistance natin sa diseases, no, mataas yung resistensya, hindi tayo basta-basta nagkakasakit. So ganun din po sa mga halaman, meron yan silang mga panlaban. So kailangan lang natin sila supplyan po ng mga immune booster tulad ng OHN para hindi po sila basta-basta magkasakit. Yung OHN1 is more on immune booster. Then yung OHN2, magdadagdag na tayo ng additional ingredients tulad ng sile. Pwede rin tayo magdagdag dito ng kakawate. So more on pesticide naman siya. Immune booster plus meron siyang pantaboy tsaka pampatay peste na. So pwede kayong gumamit ng iba pang mga herbs na alam natin na pwedeng pantaboy at pampatay ng mga peste.
Ito lang po yung mga ingredients na kakailanganin natin for OHN1. Bawang, luya, yung molasses. Kung wala kayong molasses, brown sugar. Then, coconut vinegar. So, kailangan organic din po yung gagamitin nating suka. Yung mga sukat na gagamitin natin, 50 grams ng bawang, 50 grams ng luya, then 50 grams ng molasses, tapos vinegar. So, yung, para hindi po kayo malito sa mga sukat, yung combination po nito ng inyong solid materials, yung bawang tsaka luya, 40 to 50% nun dapat molasses or brown sugar. So kung ito po ay 50-50, 100, ito po ay nasa 40 to 50 ml naman ng molasses. Then pag napaghalo natin sila, so meron tayong total na 150. Yun po yung dami naman ng suka na gagamitin natin. So pero may dalawa tayong stages ngayon ng fermentation. I-ferment muna natin itong mga ingredients for 5 days bago natin ilalagay yung suka. Paghahaluin lang po natin itong bawang tsaka yung ating luya. So ito po in-slice ko lang sa gitna, mga 2 to 3 pieces. Then ganoon din po yung luya, in-slice ko lang siya. Ayan. So pag nalagay nyo na po, pwede na natin ihalo yung ating molasses para pwede na natin siya i-ferment ng 5 days. Pwede tayong gumamit ng brown sugar kung wala kayong mabiling molasses. Pero kung meron po kayong magagamit ng molasses, mas maganda kasi ang bilis niya pong mag-liquefy. Kasi liquid po itong molasses. Pero kung wala, brown sugar will do. Kasi yung brown sugar o yung mga molasses, yan po yung nagiging pagkain ng mga beneficial bacteria. Nagkakaroon siya ng microbial activity, napapadami at napapalakas niya po yung mga beneficial bacteria. Kasi ito po yung kanilang pagkain. Tapos haluin lang po natin para ma-mix yung ating mga ingredients. So after natin mahalo yung mga ingredients, tatakpan na po natin. Pero kung meron kayong net, pwede natin siya patungan tapos lagyan natin ng bato tulad ng ginagawa natin sa fish amino acid, fermented plant juice, saka fermented fruit juice. Kaya lang naubusan po ko ng net. Nandun sila sa aking mga concoction. Pero okay lang din po yan kahit wala tayong net. Then ito po yung natutunan ko sa isang na nag-organic farming. Para maganda daw po yung fermentation process, kailangan meron pong enough space dun sa ating container. So kung gagamit tayo ng mga container, kailangan malaki para meron siyang space pa. Mas maganda po yung pagpo-ferment. So, takpan lang po natin, tapos tandaan natin, ipo-ferment natin siya for 5 days. Then after 5 days, magdadagdag naman tayo ng suka. So ito na po yung ating second fermentation. So yung dami po ng suka, kung gaano kadami yung nagawa nating mixture, ganun po kadami yung suka. Nakaraan gumamit tayo ng 100 grams ng solid materials, yung bawang tsaka yung ginger. Tapos 50 grams naman ng molasses. So total of 150. So ngayon gagamit tayo ng 150 ml naman ng suka. So dito gagamit po ako ng coconut vinegar o yung sukang tuba. So, mas maganda po kasi wala siyang chemical. Kung wala po kayong sukang tuba, any fruit vinegar will do. Yan. Then tatakpan natin siya ulit. Tapos i-ferment natin for another 10 days. So ito na po yung ating OHN1. So after 10 days, pwede na natin siya gamitin sa ating mga halaman. So ang pag-apply po nito, 2 tablespoon per liter of water. At pwede tayo mag-spray ng 1 to 3 times a week para ma-boost po yung immune system ng mga halaman. Then gumanda rin po yung ating mga lupa. Itong first stage ng ating OHN o yung OHN1, pwede pa natin ito magamit sa ating mga alagang hayop. So pwede natin siya ihalo sa mga inumin nila. Pwede tayong mag-apply ng 2 to 4 times a week. Same din po yung dilution, 2 tablespoon per liter of water. So yun po yung OHN1. Sa paggawa naman ng OHN2, kakailanganin din po natin yung ginawa nating OHN1. Magdadagdag naman tayo ng mga herbs pa, tsaka ibang ingredients na pwede namang pumatay, magtaboy po ng mga peste. So pwede tayong gumamit ng sile, kakawate, may nakita pa ako oregano. So any herbs na pwede natin gamitin para paalisin tsaka puksain po yung mga peste, pwede natin ihalo dito sa ginawa nating OHN. So pwede rin tayong gumamit ng makabuhay. So yun po ginagamit talaga, medyo mapait siya.
pwede natin idagdag dito sa ating ginagawang OHN2. I-slice nyo lang po yung mga ingredients ng maliliit, tapos ilagay nyo lang po siya doon sa inyong OHN1, tapos i-ferment natin siya for another 10 days. Then yung dilution naman nito, same pa rin, 2 tablespoon per liter of water. Pwede tayo mag-apply once, 2 or 3 times a week. Pero yung OHN2, pag naglagay na po kayo ng mga sili, ng iba pang mga herbs, hindi na siya pwede sa mga livestock, no? Sa mga hayop. So, yung OHN1 lang po yung pwede natin gamitin sa livestock. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo namin sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Kung gusto nyo pa pong matuto ng iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat po. Happy farming!